Breaking news, eksklusibo, pasabog sa live ni Eloy Bugres, plunder case versus Marcoleta, aarangkada na. At President Bongbong Marcos nilugmok sa kahirapan ang Pilipinas, gold reserve ng bansa, ibinenta niya. Narito ang buong detalye. Naging maugong ang mundo ng social media matapos magpakawala ng mga matitinding revelasyon ang kilalang politika vlogger na si Eloy Bugres sa kanyang pinakahuling livestream. Libo-libong netizens ang nagulat at nag-abang sa mga pasabog na tumatalakay sa pinakamainit na isyong politikal sa bansa, ang napipintong pagpapakulong kay Senator Rodante Marcoleta at ang kontrobersyal na akusasyon ukol sa umano'y pagbenta ng gold reserve ng Pilipinas sa ilalim ng administrasyong Marcos. Sa gitna ng livestream, naging sentro ng talakayan ang naging opisyal na anunsyo ng Office of the Ombudsman ukol sa nakakasang kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta. Ayon sa mga huling ulat mula sa legal na investigasyon, tiniyak ni Ombudsman Jesus Crispin Boyeng Rimulya na hihain na ang formal na demanda. Ang kaso ay nag-ugat sa umano'y hindi idineklarang campaign donations na nagkakahalaga ng 75 million peso noong nakarang halalan na tinanggap di umano sa tatlong magkakahiwalay na pagkakataon. Dahil ang plunder ay isang non-billable offense o walang piyansa, mabilis na kumalat ang mga spekulasyon sa online na posibleng humantong ito sa agarang pagkakakulong ng senador. Samantala, mariin naman itong itinanggi ni Marcoleta sa kanyang mga pahayag kung saan sinabi niyang walang ebidensya ng korupsyon o public injury ang naturang mga akusasyon. Hindi lang ang kaso ni Marcoleta ang nagpaalab sa live ni Eloy Bugres, mas naging emosyonal at mainit ang talakayan nang talakayin ang lagay ng ekonomiya ng Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., partikular na ang kumakalat at chismis na ibinenta umano ang gold reserve ng bansa. Binigyang diin ng vlogger ang hinaing ng mga ordinaryong Pilipino ukol sa mataas na presyo ng bilihin at kakulangan sa trabaho na siyang ginagamit ng mga kritiko upang sabihing nalulugmok ang ekonomiya. Agad naman naglabas ng paglilinaw ang Malacanang at ang Bangko Sentral ng Pilipinas ukol dito. Ayon sa palasyo, ang mga paratang na ibinenta ng Pangulo ang ginto ng bansa ay walang batayan at purong intriga lamang. Muling pinapaalala ng mga eksperto sa ekonomiya na ang gold reserve ng Pilipinas ay eksklusibong pinamamahalaan ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa ilalim ng napakahigpit na batas at internasyonal na protokol upang mapanatili ang katatagan ng peso at hindi ito maaaring basta-bastang pakialaman o ibenta ng sinumang nakaupong Pangulo para sa personal na interes. Hati ang opinyon ng mga netizens sa comment section ni Eloy Bugres. Ang ilang taga-suporta ng oposisyon ay bumatiko sa administrasyon, habang ang marami naman ay nagpaalala na maging mapanuri sa mga impormasyong naririnig online upang hindi mabiktima ng fake news. Sa ngayon, patuloy na inaabangan ng bayan ang opisyal na paghahain ng kaso laban sa mga nasasangkot na politiko. Para sa mga susunod pa update sa mainit na balitang ito, manatiling nakatutok dito sa Pinas News File. At para sa karagdagang detalye, narito at manoorin natin ang full video. Mga minamahal kong mga kababayan, nakikita po ninyo yung pattern sa mga nagdaang araw. Mas uunahin po nila yung tao na nagmamalasakit sa inyo para palitawin natin ang katotohanan. Ngunit yung taong nasa likod ng lahat ng kasalanan ito ng pagnanakaw, hanggang ngayon ay wala pa po silang ginagawang pag-uusig. Meron na pong isang demanda kay Martin Romualdez na nakabinbin pa April 2026. Yung isa na inakusahan na dating kalihim ng DPWH ay kanilang kinasangkapan upang siya din ay maging state witness. At siya yata ang gumawa ng paraan para ma-discharge siya sa kanyang naunang asunto. So makikita po ninyo, wala na po tayong kakampi. Ang kasalanan ko lamang po yung paglingkuran kayo, kung kasalanan pong matatawag yan. Na humarap sa kanila ng buong tapang para sa ganon ay malaman ninyo ang totoo. Malaman ninyo kung sino ang nagkasala, sapagkat gusto nating papanagutin lahat ng mga taong ito. Ngunit kapag ako'y kanilang inaresto, hindi na po matutuluyan. Akala po nila ay maililibing ito sa limot. Ang isa pa pong inaasahan nila ay hindi na po ako makakasali
doon sa impeachment proceedings na nakatakda pong magsimula sa susunod na linggo. Sa mga tweet, 2 ibon sa isang putok, mga kababayan. So talagang maliwanag na planado po ito, mga kababayan, kasi 2 linggo bago nagpahayag ang ating ombudsman, sinabi na rin ni Ping Lacson na tila siyam pa na senador ang makukulong. Parang alam na niya ang mangyayari. Gaya po ng nauna ko nang ipinahayag sa inyo. Alam kong gagawin nila ito. Alam kong aarestuhin nila ako. Alam kong ikukulong nila ako. Ngunit hindi po dahilan yan para tumigil ako sa paglilingkod sa inyo. Kasi po iisa lang ang paraan ko upang paglingkuran ng taong bayan dahil sa pagtitiwalang ibinigay nyo sa akin. Malit na bagay po ang sakripisyo na aking haharapin. Kung ang katumbas po nito ay maipakita natin ang kahalagahan ninyo bilang mamamayan ng ating bansa. Kahit po sa mahirap na kalagayan natin ito, mga kababayan, pinakikiusap ko sa inyong lahat, huwag po tayong pumayag na basta-basta na lang nila baluktutin ang katwiran. Alam ko po ang promotor nito ay ang ating ombudsman sapagkat nung kami po ay nagtatalo-talo sa bulwagan ng Senado, isa sa amin ang nagsabi na sometimes we have to bend the law. At sumagot po yung ombudsman nang tinanong siya kung tama ang kanyang sinabi. Alam na po ninyo kung yung sinagot niya. Yes, sir. Huwag po tayong pumayag na ganun ang mangyari. Kahit ano pong mangyari, ilaban po natin ang katwiran. Dahil ang katwiran po ang magpapalaya sa atin. Ito ang magbibigay sa atin ng tagumpay bilang mamamayan at bilang isang bansa. Naniniwala po kasi ako na kahit sa anong laban, lalo na po yung laban na para sa interes ng ating bansa, kinakasihan po tayo ng ating Panginoong Diyos. At hindi siya papayag na magtatagumpay ang nagbabaluktot ng katwiran. Kailanman ang kasamaan, mga kababayan, ay hindi po magtatagumpay. Hoy, Junvic, gago! Ang diputa kang bading ka. Siya ka will serve personally. Sa masyado kapag kasipsip mo, Junvic ka. Ang diputa ka, one fine day, may vigilante na lang ang magtaysi sa'yo. Alam mo sa sarili mo nga wala na kasalanan si Marcolita. I-serve mo sa plunder. Ano? Anong ebidensya nyo nga may plunder kayo sa donasyon? Ang binigay sa kanya tax. Alam naman na nila na si Marcolita walang kasalanan. Hayop ka, wala ka konsensya, Junvic ka. Proud ka? Sino hindi pa mabuto sa'yo? Hindi ka kaya nga itibong. Ni BBM pagdating sa 2028, gago. Kahit sa barangay mo, hindi ka manalo. Bilat sing iloy ka, kamangumangu, si mong biyo, di ka. Alam nyo si Mike Defensor, wala kasalanan. Alam nyo si Marcolita, paano sila na plunder case, di puta, wala sila budget sa flood control. Tapos yun ang ginabigyan nila sang waran ang iwarat mo, si Martin Romaldes. Kung meron sang pinaka-uto-uto nga aso nga sip-sip, ikaw na Junvica, kag ang iyong kapatid nga si Pugita Octopus. Ang ina nyo, wala na kayo awa sa Pilipino. Sila lang ang nagaganar, sila lang naga-enjoy sa ninakawan, hindi man sila namimigay. Pagdating ng panahon, hindi tulog ang Diyos. Hindi natutulog ang langit. Ang paniningil ay darating. Hindi na sila siguro ka-memorize ang preamble mo. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God in order to build a just and humane society and establish a government that shall embody our ideals and aspirations, promote the common good, conserve and develop our patrimony, and secure to ourselves and our posterity the blessings of independence and democracy, under the rule of law and a regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace, do ordain and promulgate this Constitution. Amo nang ginambal sa preamble ng mga pa kayo. Tapos ang ginagawa nyo ngayong Diyos, kag ginagawa nyong konstitusyon, ini ang mag-asawa niyo, kag ang pamilya ng mga adik. Kung meron sang pinakasipsip di puta, nga aso, ikaw na sa Junvica, kagapatid mo nga Pugita. Pamilya baluga. Grabe ka mga bilat sa inoy nga mga tao, no, wala konsensya. Amo na nakatanda kay Marcolita, hindi na nagani, nagasmile. Wala kayo sa may makita, gawa-gawa niyong plunder. Saan siya nag-plunder? Alam niyo kapag pinusa si sa Dumaala, ano na sa Ninoy Aquino? Pag pinusa sila si Marcolita, magwawala ngayon, magwawala buong Pilipinas.
Diyan na magdadanak ang dugo bilat sing Iloy katulad doon sa Plaza Miranda. I still remember vividly when I was watching the television. I was 7 years old during the EDSA Revolution, People Power 1. When Inoy was shot dead in Naiya and the Filipino just went bananas. Dapat yun ang strength na meron tayo noon. Pag wala kasi isang sakripisyo, mauubos-ubos na nga eh. Binenta na sang ang ating gold reserve second batch. Binenta na sang bilatsing Iloy ang ating airport. Pati ang NLEX natin bininta na rin sang bilatsing Iloy. Hindi natin alam ang kaluluwa natin na binta na rin ni Marcos. So kung wala mag-sacrificial lamb, wala magpangimatay, ngayon di puta sa people power, mintras tanto ang bilatsing Iloy mag-change sa sang konstitusyon. Habang siya ang nakaupo, lahat tayo gutom. Okay lang tanga mga taga-abroad, paano naman ang mga relatives natin sa Pilipinas? Paano na lang ang ating mga mahal sa buhay? Habang sili satanas buhay ang diputa, kag may access sa kaban na may ang purpose na talaga na magnakaw na to help. Ano ba ang legacy na iwanan nyo? Hindi gani ang mga bilatsing Iloy nga mag-amay? Hindi kanila, they cannot even get themselves to do a hair follicle and to convince the Filipino people that the speculations that has been going round and round isn't true. They do not want to prove themselves or to prove the allegations wrong. They'd rather live with the f***ing rumor has it that all of them are f***ing drug addicts than f***ing do something that would end the f***ing rumor. Ayaw nila gawin ang mga pulikultes ang bilatsing Iloy kasi alam nila sa sarili nila nga mga nagashabus na kang nagakoke. Sa totoo lang, wala na Terminal 1 na benta na. Gold reserves natin na benta na rin, guys. Wala nang natitira sa atin. Kapag yung pakialaman nila si Senator Marcoleta, dyan magsa-start na, pati mga tangke di gira lalabas na. Hindi na magpasugot ang si INC nga prisuhon si Marcoleta. Buo ang INC, kuyog na sila. Ang bilatsing Iloy nga si Buying ang mga agnas nga mga amoy lupa. Ang mga follow the light, bilatsing Iloy kasipsip, yun di po. Wala tayong kakampi, guys. Tayo na lang nagtutulungan ngayon. Kapag nakikita ko nga mga post ako sa Pilipinas, naiiyak ako. Di puta, ang mandarambong bilatsing Iloy, hindi ginakulong sang mga gago nga ombudsman. Sana gabaan kayo sang may kapal. Isa sa pamilya nyo, di puta, matay siya. Pagising nyo, wala na. Gabaan ko sa may kapal. Di po, si Romualdez bilatsing Iloy nag-self-confess na ganyan, ma-state witness na sa. Bakit di mo inuli, gago, Rimulya? Ining mga bilatsing Iloy, ining mga kaday Escudero, ang lahat doon, nga nandoon sa listahan, wala kang power. Harimulya, isa ka lang utusan, nga gago ka. Hindi ka naiinggit sa diputan ng mga magkakapatid ng kanday Tolfo niyo. Sila may jet, baka ikaw may jet ka rin. Kasi, nauuto niya ka eh. Nauuto ka sang gago nga nan lawyer nga walang ngipin nga si Erwin. Isn't it, Mr. Chororot, Mr. Ombudsman? We have to bend the law in order to satisfy the Filipino people. Sabi sang nga maraming kabet. Ay, bilatsing Iloy. Alam niyo sila, gining dalawang ginaumul-umulan ko sa lahat nga magnanakaw. Maliban kay Romualdez, sila gid nga magkapatid kasi akala ko talaga mga mabubuting tao. Sila pala guys, ang grabe maguda sa atin ining diputa ni nga magkapatid. Ang alpot, huy, babalo nga pitos, lovely, hindi ka lovely, yung diputa ka. Nung pinangalanan ka sang tatay mo lovely, huy, pitos, ang tatay mo nagsyabo. Tinatawag yung si Sas, angkol, mas angkol ang mukha mo kisa sa kanya. Pag nagtabi kayo ni Sas, bilatsing Iloy, masalaan ka kuko ni Sas. Kung totoosin, huy, pitos na alputology, tama naman siya pagdating sa Bardagulan, nawawala ang pagkatrainhay mo sa iyo nga British accent. Between the two of you, Sas and you, pitos, na nagsabo ang tatay mo nung pinangalalang ka lovely kasi hindi ka naman lovely. Gago-gago ng tatay mo nga ilusyonado, babalo ka nga pangit, bilatsing Iloy, kalaw-ay si mo. Daw si Kwan ka, daw si, sino na ganyan, si Mang Tomas, sino na, daw si Dato, puti ka. Tapos ang gago mo nga tatay, gimbigyan ka pa sa pangalan nga lovely, dapat rin ginabigay sa iyo kamatayan. Kapag dalawa kayo nagtabi ni Sas, mas babae si Sas sa iyo, ikaw mapagkamalan. Mapagkamalan kasi Max Alvarado. Patayo yan, sumasabi maka-angkul, so dapat ikaw tinatawag angkul, gaga. Si Sas mabang buhok nga daw model sang Crimsel. Daw model sa sang Crimsel, ikaw daw model ka sang St. Peter. Kagwapa kay Sas, maganda ang ngipin. Maganda ang mga kutis, babayita talaga. Kung may pwede, mag-demand na tawaging Miss si Sas ang karapat-dapat
nga tawagin miss. Ikaw ang bilatsing iloy mo, ang dapat gina-address yung diputa ka mangkipweng. Ang bisusa sa makaangkol kay Sasay, wow! Mas may ay si Sas kaysa sa'yo. Bilatsing iloy ka, dapat ang itawag sa'yo Max Alvarado. Ang bisusa nga babalon, ano ka? Tura sa kalpo, totoo naman talaga observation ng lahat. Kapag nag-try hard ka lang, ka-accent ng alpot, pagdating na sa bardagulan, nagagalabas ang baryote, kinga pronouncements. Excuse me. Wala nagatulog ang ang mga kirida. Ang mga kirida sa mga bilatsing iloy, ng mga senador, kirida ni Rapi, kirida ni Erwin, kag kirida ni Joel, sila gina mga UD nila. Ang grabe nga report, yung mga clips ko, bala mga video clips ko, nga sila ang topic ko, bilatsing iloy ang report sa mga alpot. Maiya din pala ang mga kabit. No, bakit? Ay, naiya kayo? Naiya kayo, nabukayo, kayo, nabisto kayo? Nga ang mga ginapagmalalaki sa mga nga mga branded clothes, mga branded nga mga gamit sa mga alpot galing sa kanilang kirido. Silagi kasi lahat na nagkaroon sa violations, ang mga kwan ko sa kanila, content ko, yung hindi live ko, yung mga video clips ko bala, okay lang yun. Wala naman ako pagsisisi, sa totoo lang guys, na gimpang post ko ang mga alpot. At least alam ngayon ng taong bayan, libo-libo, 133 million views ako nung isang buwan. Itong buwan naman, 140 million views. So wala akong pag hindi ako nangihinayang. Importante, na-expose ko ang mga patayuya. I can always make a page and I can always make it up, you know? Dahil sa akin, nakilala nila ko na ang mga tulfo. Dahil sa akin, nakalabisto ang kabit, ang mga anak nga sampid, mga bastarda. Kung ilan ang mga jet planes, ilan ang mga yate, ilan ang mga bilyones. No regrets. Expected ko na ya guys, talagang gagastusan na nila. Siyempre, iba ang level ng power ko. What do you want? Ikaw wala ka na respeto sa kung spoil ka, ha? Grabe ka sa akong magkuhan ko, ha? Do under ako niyo. So no regrets ako na nakuha na tawag ni Nabisto. Si Jam Magno Alpot Bigaon din nga satanista. Nagkalabisto ang bilatsing iloy nga kirida sa nga bastarda. Ang anak niya is anak ng bumbero nga may pamilya. So no regrets talaga ako. Marami akong na-revelations. Marami akong na-revelations. Marami akong na-isiwalat. Okay lang. Kaya yun na lang iningi ko sa inyo guys. Mag-subscribe kayo dito. Grabe ang tao sa EDSA, oh, bilatsing iloy. Hindi niya guys, basta-basta niya guys. Grabe oh. Na. Sorry lang sa mga na-traffic ha. But kailangan talaga natin magsakripisyo mga kapatid. Grabe oh. Kaya nagpa-red alert sila. Galit na galit ang mga diputa ng mga kakampings. Na parang aping-api. Ang bilatsing iloy ng si BBM. Alpot ni si Lenin ng gaga ng baukay niyo. Tumanggap ng 500 million para sa museum. Sang di po ang asawa niya. Anong kinservisyo sang asawa niya na? Dapat ang 500 million binigay na ni BBM to sa mga magsasaka. At mga mangingisagin baton na sang alpot inaccept yaman. Tapos sa mga diputa ni mga kakamputa. Literal kayong mga tae. Ito na bilatsing iloy nangyayari sa Pilipinas, hindi sila nagwawala. Never again, Yuta, never against. So basically, they really do not love the Philippines because this is not about Sara anymore. This is about our freedom. This is about justice. This is about how much money they've stolen from us. Ang mga kakamputa nga wala prinsipyo. Ganon kayo. Sala kayo sa init, sala sa lamig. Nag-unity ang mga yuta nila sa mga yellow cards. Ano ba talagang pinaglalaban nyo? This is not time for kung kakampings ka, kung blue ribbon ka, kung ano ka man. Grabe nang gingkawat sa atin. Wala na budget ang mga ospital. Wala na budget ang PhilHealth. Sa nagliga to ng ospital ng anak ko, ang bill namin, halos 600,000. Ang ging-cover sang di ng PhilHealth, wala gani 30,000. Sa ilang taon ko nga contribution ng ina, hindi sila nakakover, halos 30,000 lang. Buisit. Bilatsing iloy, si Tatay Digong gani haluson makabili sang bago nga chinilas. Tapos ano ang i-freeze nga account kay Tatay Digong? May kwarta si Tatay Digong nga bitbit galing Hong Kong. Ayot pa.
Maraming salamat po sa panunood. Manatiling nakatutok lamang dito sa Pinas News File para sa mga susunod na balita na ating tatalakayin.